Hindi lahat ng mga negosyante sa bansa ay may kakayahan na itaas ang sahod ng kanilang mga manggagawa. Ito ang iginiit ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, bunsod ng hiling ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na madaliin na ang 200 pisong aumento sa sahod. Lalo pa ngayon na labis na ang itinaas ng presyo ng langis at inaasahan na magkakaroon pa ng domino effect sa presyo ng mga bilihin at iba pang mga serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Sinabi natin, no, for the longest time, yung kanilang minimum na sahod ay mas mababa pa dun sa poverty threshold. Pero lalo ngayon, no, yung purchasing power ng kanilang sweldo lalong lumagapak dito sa gitna ng krisis sa Middle East. Pero paliwanag ng presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, dapat na pag-aralan munang mabuti ng wage board ang anumang hiling na aumento sa sahod na nakabatay sa datos. Unang-una, ang dapat maintindihan, 90% ng mga korporasyon, ng mga enterprises micro. 90% 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Marami rin magsasara dahil dyan sa nangyayari presyo. Tataasan mo pa yung sweldo dyan, yung magsasara na lang yung mga yan. 90% yan. Ayon pa sa ECO, may ilan din na mga micro o maliliit na negosyante ang kung tutuusin ay naghahanap rin sana ng ayuda mula sa pamahalaan. Kaya naman mahirap aniya para sa mga ito kung sakaling magpatupad pa ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Samantala sa panig naman ng mga medium at large enterprises, sinabi ng ECOP na walang magiging question sa mga ito sakaling magkaroon ng aumento sa sahod dahil may kakayahan sila na gawin ito. Pero ang problema, wala pa sa 2% ang populasyon ng mas malalaking negosyante dito sa Pilipinas. Una-una, yung 90%, sigurado ka hindi kaya yan. Kahit naka-Christmas, 13 month lang, hirap yan eh. 90% yan. 65% ng workers nandyan. Paano gagawin mo sa mga yan? Pagsasarahin mo. O i-exempt mo. Kung i-exempt mo, na-exempted na lahat. Sa panig naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nasa emergency level na rin ang sitwasyon para sa mga minimum wage earner bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya naman nananawagan ng grupo na bigyang pansin rin ng pamahalaan ang mga manggagawa lalo na ang mga sumasahod ng mas mababa pa sa poverty threshold dahil mas ramdam na mga ito ang hirap na dulot ng tumataas na mga gastusin. At sana dumating rin ang panahon na harapin ng Pangulo yung mga sektor kagaya ng mga manggagawa, kagaya ng mga employers, mga negosyante para mapag-usapan natin paano tayo kakalagpas dito sa krisis na ito ng sama-sama at walang naiiwan lalo yung ating mga manggagawa. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.